hindi nawawala ng pag-asa ito pong si Harry Roque kasi ayon po sa kanya, 100% daw po ay magkakaroon ng interim release. Ito daw pong si dating Pangulong Duterte. So ito, i-play po natin mga kababayan. Sinasabi ko 100% na yan na magkakaroon siya ng interim release kasi unang-una, wala nang sapat na kakayahan humarap sa paglilitis kapag pinilit. Kaso ang problema, hindi naman ikaw yung kinuhang abogado ni Sara Duterte. Hindi naman ikaw yung pinagkatiwalaang abogado ni Sara Duterte. Kaya kaya yung sinasabi mo 100% na magkakaroon ng interim release etong si dating Pangulong Duterte, mukhang malabo na yan. At saka mga kababayan, huwag kayong magpapapaniwala ha doon sa mga sinasabi na hindi maganda yung kalagayan ni dating Pangulong Duterte, nahuhulog sa sahig, namamayat na, napapabayaan yung kalusugan. Wala pong katotohanan yon. Kasi nga kung pagbabasihan po natin, yung sinabi mga kababayan ni former Senator Trillanes, dito po sa bidyong ito, baka nga magkaroon pa ng chef ng tagaluto, ito pong si dating Pangulong Duterte dyan sa dahig. Kapag dumating na mga kababayan, etong si Bato de la Rosa, ito pakinggan nyo. Wait lang yan. Tanggalin muna natin yung comment section. Sabi dito mga kababayan, Bato de la Rosa, tagaluto ni Digong sa dahig. Ito i-play natin muna. Pwede nga sila magluto. Palagi ko paglulutuin nila si Bato yan kasi naman sa medyo matabang yung bland yung pagkain sa food, Europe. So ito ngayon, tagaluto na si Digong. Pwede nga sila magluto. Palagi ko paglulutuin nila si Bato yan kasi naman sa medyo matabang yung bland yung pagkain sa food, Europe. So ito ngayon. Kaya nga doon sa mga DD-shit, hayaan nyo na makulong si Bato de la Rosa in the future dyan po sa dahig para na sa ganun may tagaluto si Digong. Kasi biruin nyo mga kababayan, nakita nyo naman minsan yung mga video ni Bato de la Rosa, masasarap yung mga niluluto. So ngayon kung sakaling makulong siya sa dahig, o di pwede siyang maging tagaluto ni Digong. Anyway mga kababayan, maliwanag naman na pwede pong magluto doon kung may gustong pagkain si dating Pangulong Duterte at saka may nakabantay naman po sa kanya. Yung kanya mga kinakain, masustansya, hindi gaanong maalat, kaya nababantayan po yung kanyang kalusugan. Kaya huwag kayong magpapapaniwala doon sa mga kumakalat na balita na kesyo mahina na, nahuhulog na sa sahig. Wala pong katotohanan yan. Sa totoo nga lang, masarap yung buhay niya doon. Anyway, tuloy po natin. Paglilitis, yan ay paglabag na sa karapatang pantao ng akusado at yan ay magpipinta ng masamang larawan ng ICC. So sa akin talagang it's just a matter of time, i-interim release siya. Pero sa akin nga, paninindigan ko, dapat outright dismissal. Sinasabi ko 100% na yan na magkakaroon siya ng interim release kasi unang-una, wala nang sapat na kakayahan humarap sa paglilitis. Kapag pinilit pa paglilitis, yan ay paglabag na sa karapatang pantao ng akusado at yan ay magpipinta ng masamang larawan ng ICC. So sa akin talagang it's just a matter of time, i-interim release siya. Pero sa akin nga, paninindigan ko, dapat outright dismissal. Ayan mga kababayan, bagamat ang pananaw po ni Harry Roque, magkakaroon ng interim release si dating Pangulong Duterte. Alam naman po natin kung ano po yung naging desisyon ng ICC. Mga kababayan, patungkol po dyan sa interim release na yan ni dating Pangulong Duterte na kung saan nga po idininay po nila yung apila na interim release ng kampo ni dating Pangulong Duterte mga kababayan. Kaya nga po kung titingnan nyo, hindi nawawalan ng pag-asa itong si Sara Duterte at iaapila pa rin mga kababayan or iaapila pa rin itong si dating Pangulong Duterte at mayabang pa nga rin pala dito mga kababayan itong si Sara dahil kahit anong mangyari, wala daw po siyang planong kausapin si PBBM. Ukol daw po sa lagay ng kanyang tatay, doon daw po sa International Criminal Court. At saka ito, payo lamang po sa mga kababayan Pilipino natin para maliwanag. Kahit kausapin ni Sara Duterte si PBBM patungkol dyan sa kalagayan ng kanyang ama, wala na po diyang magagawa ang gobyerno ng Pilipinas. Bakit po natin nasabi? Kasi unang-una, wala naman po talagang jurisdiction na ngayon ang International Criminal Court mga kababayan dito po sa ating bansa. At wala na rin jurisdiction ng Pilipinas doon po sa dahig mga kababayan. Kaya nga po kung tutuusin, wala na po diyang pakialam ang gobyerno ni PBBM. Ano po ngayon, ituloy po natin. Ma'am, if ever, are you willing to talk to the President for the sake of PRRT? No, ma'am. Hindi ko kakausapin si dating
So, hindi ko kakasapin si BBM para kay dating Pangulong Duterte. Dahil ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino yan sa na naman. Government kidnapping ng tingnan niya mga kababayan pinapalabas na naman, kinidnap si dating Pangulong Duterte. Eto nga yung hindi maintindihan ng iba Alam niyo sa totoo lang ako pabor ako doon sa sinasabi ni Jam Magno na kung saan mga kababayan, kaya napapahamak na didiin itong si dating Pangulong Duterte ay dahil hindi po nag-iisip ng tama yung kanyang mga anak sa tuwing magbibigay ng mga salita patungkol po dito sa pinagdadaanan ni dating Pangulong Duterte. Sa madalit salita mga kababayan, eto hindi na nga rin ako magtataka kung yung mga didiset, in the future mamili sila kung si dating Pangulong Duterte ba o si Sara Duterte. Kasi biruin nyo mga kababayan mismong si Vice President Sara Duterte na ang parang nagdidiin sa kanyang ama na wag nang makalabas doon. Kasi paulit-ulit po nilang sinasabi yung kidnapping. Maliwanag nga naman po kung pagbabasihan po natin sa totoong buhay, wala pong kinidnap na bumalik sa mga kidnapper. Isang Pilipino sa loob ng ating bansa. There's no going back sa ganun, ma'am. Trabaho niya yun At trabaho niya yun in a sense na inaprubahan niya na hindi niya dapat ginawa bilang isang Pangulo. Kung ano man yung problema ni legal problem ni dating Pangulong Duterte ngayon ay problema na yun niya at syempre ng pamilya namin dahil ama namin siya. Pero for me, to go to him and request on behalf of former President Duterte, no. Ma'am, yung host country po... There's no going back sa ginawa nila na rendition. Ma'am, yung host country po na nag-agree na tanggapin si PRRD, within Europe po ba itong? Hindi ko masabi, ma'am. Hindi ko masabi kung anong country yon dahil wala pa naman nga talagang country mga kababayan na willing pong tumanggap kay dating Pangulong Duterte. Dito sa Pilipinas hindi naman po siya pwede dahil maliwanag po na once na ma-avail ni dating Pangulong Duterte yung interim release po niya dito po sa Pilipinas, pwede po siyang itago na nitong kanyang mga anak sa Davao City. So ngayon mga kababayan, hindi po pwede ang Pilipinas. Yung sinasabi po niya mga kababayan, hindi niya masabi yung mga country na possible na mag-sponsor para tanggapin etong si dating Pangulong Duterte, kaya hindi po niya masabi yan kasi wala pa naman po talagang country na willing tumanggap kay dating Pangulong Duterte. Yan po ang katotohanan dyan. Una, hindi siya pinapalabas ng ICC at kung magsabi man ako kung anong continent siya, baka mag-speculate yung mga tao. But at this time, they're still open po to accept and then they meet the standards po of the ICC in case po na mapagbigyan yung interim release. Ang huling pag-uusap namin ng abogado patungkol sa bansa na ito at sa interim release ay meron pa rin cooperation yung bansa doon sa appeal na ginawa nila para sa denial ng interim release. Hindi kausapin mo si PBBM. Yan lang ang ano mo. Kung sa tingin ninyo, meron pa palang appeal ang Pilipinas dyan sa nangyari kay dating Pangulong Duterte, di kausapin mo si PBBM. Ganun lamang naman po kasimple yan mga kababayan. Hartwell, mega love shoutout Kasi biruin nyo, sa totoo lang mga kababayan, sa dami po ng ginawa nilang hindi maganda sa presidente, nakakapagtaka naman kung magagawa pa nila na lumapit-lapit kay presidente at kausapin tungkol sa paglaya ni dating Pangulong Duterte o pagtulong kay dating Pangulong Duterte dun po sa International Criminal Court. Alam nyo, sa totoo lang, hindi naman talaga hantong ang lahat ng yan sa ganyan kung sana lang nirespeto po nila yung pamumuno ni PBBM bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kasi alam naman po natin na tapos na po talaga ang term ni dating Pangulong Duterte. Kaso nga lang ang problema, mas inuna po nila yung mga ambisyon po nila at pilit nilang pinapababa at pinapatalsik sa pwesto ang presidente. Kaya hindi na rin po ako magtataka mga kababayan kahit akong presidente, kung ganyan ang ginagawa sa akin ng mga tao na yan, hindi ko na talaga po protektahan yan sa kanilang mga pananagutan. Dahil alam naman po natin na hindi po konsentidor mga kababayan ang ating presidente. So kayo,
kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte na hanggang ngayon, ayon po sa kanyang pananaw, kinidnap pa rin itong si dating Pangulong Duterte tang salarin, yung gobyerno daw po natin at itong International Criminal Court mga kababayan. So kayo, ano po ang masasabi nyo hingil po dyan mga kababayan? Comment below na lamang po kung ano pong komento at opinion po ninyo hingil po sa issue po na yan. Ay sabi ni Lahing Mandirigma TV, 100% hindi mabibigyan ng interim release si Digong at doon na mamamalagi habang buhay. Tama. Ako din mga kababayan, 100%. Naniniwala ako na malabo na mabigyan niya ng interim release kasi unang-una, yun nga mga nakulong dyan sa International Criminal Court. Mas magaan pa kung tutuusin ng kaso kaysa kay dating Pangulong Duterte. Nahumiling na rin ng interim release. Kaso ang problema, hindi po talaga binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng interim release. Kung si dating Pangulong Duterte, pagbibigyan po nila, ano na lang ang sasabihin nung iba, mga kababayan. Ano po? So kayo, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.